pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay wala pang hugis o anyo, dilim ang bumapalot sa kalaliman. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon na. Nang ikalawang araw, pinaghiwalay ng Diyos ang tubig at nalikha ang karagatan at ang kalawakan. Nang ikatlong araw, nilikha ng Diyos ang lupa, ang mga halaman at mga punong namumunga. Nakikita pa po ba natin ang lupa? Oo. Oo, makikita pa natin. Nang sumunod na araw, nilagay niya ang araw, ang buwan at mga bituin sa kalangitan. Nang ikalimang araw, nilikha ng Diyos ang mga hayop na nasa karagatan at nasa himpapawid. At nang ika-anim na araw, nilikha niya ang lahat ng hayop. Pagkatapos noon, nilikha niya tayo upang mamuhay sa paraiso. Hanggang sa suwayin ni Adan at Eva ang Diyos sa pamamagitan ng pagkain ng ipinagbabawal na bunga. Dahil sa isang pasya, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama. Mula noon, simula nung patayin ni Cain si Abel, nakita ng Diyos na labis na ang kasamaan sa puso ng mga tao. Mali ang pinili at mali ang pagpapasya. Kaya, ito ang nangyayari. Ang ating manlilikha ay nagpasyang linisin ang daigdig. Binalaan ako ng Diyos. Pinagawa niya ako ng barko. Isang barkong magliligtas sa ating pamilya at sa lahat ng mga hayop. Lahat ng uri ng nabubuhay na nilalang ay mamamatay. Nang ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga. Matapos lipunin ng baha ang buong daigdig, nagkaroon ng bagong simula para sa lahi ni Noah at pagkakataong manumbalik ang ugnayan ng Diyos at ng sangkatauhan. Ito ang Biblia. Panginoon! Nagsimula na. Anong gagawin natin? Babaguhin natin ang mundo. Isang bansa ng mga piniling nananampalataya sa isang makapangyarihang manglilikha. Iisa lang ang inyong Ama, ang Amang nasa langit. Iisa ang inyong tagapagturo, at siya ang Kristo. Ang kanilang kwento ang magbibigay ng kahulugan
sa ating Ang pagkatao, mga naghahangad na matupad ang kalooban ng Diyos ay makatutupad. sa ating pagpapasya, Sino mang nananalig sa akin ay hindi mamamatay. kung paano mabuhay, Mapalad ang mga aba, sapagkat makakasama Kung sila sa paano kaharian ng magmahal. Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng kung Diyos. paano makipaglaban at magtagumpay. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagluha, at sakit. Malapit na akong dumating. Bago maniwala ang bilyon-bilyon Lot! Sasama ka ba? Dadalhin niya tayo sa lupain na puno ng hiwaga. Ayoko. Hindi ako papayag. Sa masaganang lupain! Dahil sa paniniwala niyang siya ang magiging ama ng maraming bansa, dinala ni Abraham ang kanyang maliit na lipi sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos. Ano magagawa ko kung may nagmamayari na ng lahat ng lupain? Hindi mo maaaring ang kinin ng lupain ko! Umalis ka rito! Lumayo! Tumigil na kayo! Tama na yan! Tumigil na kayo! Tama na! Hindi na maaari to. Sabihin mo na kay Abraham kung ano ang pasya natin. Anong kaguluhan ito? Inagaw ng lalaking yan ang lupain ko! Binigay ng Diyos ang lupang ito upang ating Kulang ang paghati-hatian. binigay niya sa atin. Sabihin mo na sa kanya. Abraham, hindi sapat ang mga lupain. Napakarami natin. Ipagkakaloob ng Diyos ang pangangailangan natin. Manalig Sa kayo. Diyos na hindi natin nakikita. Buti pa mag-iwahiwalay na lang tayo. Hindi. Manatili tayong magkakasama. Para pare-pareho tayong magutom. Panonoorin na lang natin magpatay ng mga tao dahil sa lupa. Amain. Aalis na po kami. Kayo ang bahala. Saan kayo pupunta? Sa masaganang lupain malapit sa Sodom. Sa Sodom. Mapanganib na lupain yun. Mag-iingat ka. Dahil walang sariling anak, itinuring niyang parang tunay na anak si Lot na kanyang pamangkin. Paano ako mamumuno sa mga tao ito? Kung mismong sarili kong pamilya hindi sumusunod sa akin. Anak mo. Sumama ka sa ina. Abraham. Panginoon ko,
Kung maaari, tumuloy muna kayo. Kumuha ka ng tubig, maghanda ng pagkain para sa ating panauhin. Mukhang napagod kayo sa inyong paglalakbay. Oo. Malayong nilakbay namin. Salamat sa mainit mong pagtanggap. Aalis na kami. Ihahatid ko kayo. Saan ba kayo pupunta? Hahatulan namin ng Sodom. Napuno ng kasamaan ng Sodom. Naging lungsod ng kasalanan. Naroon ang pamangkin kong si Lot. Meron siyang pamilya. Maraming taong taga-Sodom ang dumadaing. Napakalaki ng kanilang kasalanan. Lilibulin mo ba ang buong lungsod? Makatarungan kayong Diyos. Lilipulin niyo po ba ang mga matutuwid kasama ang mga makasalanan? Pakiusap. Tulong. Tulungan niyo kami. Paano kung may 50 taong matutuwid sa Sodom? Pati ba sila madadamay sa malagim na sasapitin ng mga masasama? Pakiusap! Tulong! Susubukin namin sila. Kung ang mga anghel ko ay makakakita ng 50 taong matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod. Pakiusap. Tulungan niyo kami. Dito sila nagtungo! Tulungan mo kami. Paano kung mas konti? Kung 30 o 20 lang? Alam kong hindi kayo papayag. Nalipulin sila. Narito sila! Tulungan niyo kami. Sumama kayo sa akin. Paano kung 10 lang? Ang taong matuwid na nakatira doon. Hindi niyo ba sila ililigtas? Lot, anong ginagawa mo? Sino mga taong yan? Kailangan nila ng tulong. Gagawin ko lahat para matulungan kayo. Alang-alang sa 10 taong matuwid, ililigtas ko ang buong lungsod. Dito tayo! Mahanap din natin yun! Andiyan lang yan! Nandun sila! Sa likod ng pinto! Pinto! Alam namin narin sila! Ipakita niyo sila sa amin! Nasaan ang mga tayuang yun? Malabasin niyo sila! Buksan niyo ang pinto! Mga panauhin ko sila! Iharap mo sila sa amin! Huwag niyo silang Gusto namin gagalawin! sila makita! Huwag niyong ituloy ang masamang binabalak niyo! Ilabasin sila! Tumabi kayo. Sa akin! Pakita niyo sa amin! Tayuan lang kayo dito! Umalis kayo dito! Umalis na tayo. Alang-alang kay Abraham, ililigtas kayo ng Panginoon. Sandali! Ay sila! Patayin niyo!
Lakad na. Manalig ka, Abraham. Ligtas na kayo! Kailangan nyo nang umalis. Parurusahan ng buong lungsod. Huwag kayong lilingon sa mga sala ng lungsod! Huwag kayong lilingon! Lot. Oh, Lot. Huwag kang lilingon! Wag! Ang asawa ni Lot ay naging estatwang asin dahil sinuway niya ang Diyos. Si Lot at ang kanyang mga anak na babae ay nagtungo sa kabundukan at hindi na nila muling nakita si Abraham. Anong lagay niya? Anong lagay niya?
ginagawa ninyo? Nasasaktan po ako, Ama. Isaac, kailangan manalig ka sa Panginoon. Pakiusap. Pakiusap, Ama. Pakiusap, Ama. Patawarin ko. Pakiusap. Nakapasa si Abraham sa pinakahuling pagsubok. Siya ang magiging ama ng mga bansa. Tungkol naman kay Isaac, siya ay magkakaanak at papangalanan nitong Jacob, ngunit papalitan ito ng Diyos ng Israel. Ang pangakong magkakaroon ng lahing sindami ng mga bituin sa langit ay nagkatotoo na. Ngunit nang lumaon, dahil sa tagutom, ang mga Israelita ay napilitang lumikas palayo sa lupang ipinangako sa Ehipto. Dito, sila ay inalipin ng Paraon. Sa nakalipas na 400 taon, sina Abraham at ang Diyos ay naging alaala na lamang. Ang kanyang bayan ay naging alipin ng pagdurusa, maliban sa isa. Moises. Hindi ka na muling makikipaglaban. Hindi ako maaring tumanggi. Anak siya ng Faraon, ina. Kailangan na nilang itigil ang paglalaban. Ayaw na sanang lumaban ni Moises, ngunit pinipilit siya ng inyong anak. Lagi naman siyang talunan. Ikaw ang kinikilingan ng kapatid ko. Ngunit ako magiging Faraon. Kikilalanin akong Diyos! Tama na. Lumaban ka! Inuutusan kita! Moises! Tama na! Dapat alam niya kung saan siya lulugar! Ikaw ang nagsimula ng... Ako ang magiging Faraon! Kung ganon, ipakita mo na karapat dapat ka. Kasalanan niyo to. Hindi niyo siya dapat hinayaan kupkupin yan. Manahimik ka. Hindi ka namin kalahi. Sinabi ng manahimik ka. Ang ibig niya sabihin, ina, Panahon na upang malaman niya ang totoo. Ikaw, sumunod ka sa akin. ina, ano ang dapat kong malaman? Sabihin niyo na! Moises, minahal kita bilang tunay kong anak. Ngunit hindi kita kadugo. Kabilang ka sa angkan ng mga alipin. Patayin ang mga sanggol na lalaki! Pinapatay niya amang napakaraming sanggol.
Natatakot siya sa pag-aaklas. Masyado ng marami ang iyong kalahi. Ang aking mga kalahi. Iniligtas kita. Naroon ang iyong bayan, Moises. Ang ating mga alipin, ang mga Israelita. Mayroon kang kapatid na lalaki, si Aaron. At kapatid na babae, si Miriam. Ngunit hindi sila katulad natin. Ano bang hinihintay mo? Magtrabaho ka na! Dali! Sinasamba nila ang Diyos ni Abraham, ngunit tinalikuran sila ng kanilang Balik sa Diyos. trabaho! Tumakbo ka na! Tumakbo ka na! Itatago kong bangkay niya! Kamahalan, kwintas po ito ni Moises. Nais niyo ba hanapin namin siya? Hindi. Babayaan nyo na. Hindi siya dapat katakutan. Harapin mo ang bago mong buhay, Moises! Wala na halaga ang buhay mo! Wala na. Naroon ang iyong bayan, Moises. Hindi ka namin kalahi! Sinasamba nila ang Diyos ni Abraham, Hindi mo siya dapat hinayaan kupkupin yan. ngunit tinalikuran sila ng kanilang Diyos. Ako magiging faraon! Moises. Moises. Narito po ako. Ako ang Diyos ni Abraham, Isaac, at ako. Totoo po kayo. Nakita ko ang daing ng aking bayan. Papupuntahin kita sa Faraon upang palayain sila sa Ehipto. Ngunit sino ako upang palayain sila? Sasamahan kita, Moises.
Sa ngalan ng inyong kapangyarihan, palalayain ko ang aking bayan. Sa Ehipto, may bago nang nakaluklok sa trono. Ang dating kalaban ni Moises, ang bagong faraon. Salamat po, Ama. Magkakaroon ka rin ng sariling hukbo. Mga totoong tao. Wala pa rin pagbabago. Patuloy ang pagdurusa. Hoy, ikaw! Hoy! Balik sa trabaho! Bilis! Dali! Sandali, sandali! Tama na! Ako na pong bahala sa kanya. Anong ginagawa mo? Ipapahamak mo ba kami? Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito? Ako si Moises. Moises? Ikaw si Moises? Oh. Kakausapin ko nakatatanda sa inyo. Sumama ka sa akin. Sabi ng lalaking ito, siya raw si Moises. Ang prinsipeng tumakas. Hinahanap ka ngayon dahil pumatay ka. Kung ikaw nga ang taong yon, bakit ka pa nagbalik? Pinapunta ako rito ng Diyos. Narito ako upang kayo ay palayain. Pinadala ka ng Diyos? Oo, ang Diyos ang nagpadala sa akin upang kausapin kayo. Nakalimutan niyo na ba ang Diyos? Nalimutan niyo man siya. Hindi niya kayo nakalimutan. Baka nakakalimutan mo ang Faraon, ang tanging Diyos na dapat naming katakutan. At sa tingin mo ba palalayain niya kami? Sino ba ang lumikha ng daigdig? Sa karagatan, sa himpapawid, sinong lumikha sa inyo? Ang Faraon o ang Diyos? Nasisiraan ka ng bayan. Hindi! Hindi siya nasisiraan ng bayan. Kapatid ko siya. Aaron. Moises! Sabi ng Diyos sa panaginip ko, muli ka magbabalik. Siya si Miriam, kapatid mo rin siya. Kapatid ko. Sila ang mga anak ko. Ang aking pamilya. Ang aking bayan. Ito ang bayan na hinirang ng Diyos! Ang bayang hinirang ng Diyos! Kinalugtan ka ng dating Faraon. Ngunit ang haharapin mo ngayon ay ang kanyang anak. Tingin mo ba haharapin ka ng Faraon? Oo. Nanaisin niya akong makaharap.
mayroon ka ng anak. Tagapagmana, walang hanggan ang aming angkan. Bakit ka narito, Moises? Nais mo bang humingi ng kapatawaran? Hindi. May dahilan kaya ako iniligtas ng Diyos. Anong dahilan? Inuutusan kita na palayain ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Inuutusan? Palayain mo ang aking bayan. Matapang ka sa pakikipaglaban, Moises. Ngunit hindi mo alam kung kinakaatras. Kapag hindi mo sinunod ng Diyos, parurusahan ka. Pagkalipas sa maraming taon, nagbalik ka upang takutin ako. Sabihin mo nga sa akin, yung bang Diyos niyong hindi nakikita magpaparusa sa akin? Yung nagpabaya sa kanyang bayan? Yung tumatalikod sa kanyang mga tungkulin, sa kanyang nakaraan? At sa kanyang pamilya? Ituro sa kanya kung sinong tunay na Diyos! Ako ang Diyos! Ako ang Diyos! Moises, nagalit ang faraon. Parurusahan niya kami. Huwag mo nang palalayin ang sitwasyon. Kinausap ako ng Diyos. Pipilitin niya ang faraon na tayo'y palayain. Kung kinakailangan. Anong gagawin natin? Tandaan niyo, mga kapatid ko, lahat kayo, manalig kayo sa Diyos. Malayo sa atin ang faraon. Hindi ba't hindi kanya pinakinggan nung kaharap mo siya? Paano kanya pakikinggan ngayon? Pagmasdan mo. Ilagay mo ang iyong tungkod sa tubig. Mahal na Faraon! Umahon po kayo! Naging dugo ang tubig! Umahon na kayo! Umahon na kayo dyan! Hindi ikaw ang Diyos. Tao ka lang. Naniniwala akong palalayain mo ang aking bayan. Mahal na Faraon! Ano nangyari yun? Layuan niyo ako! Moises! Hindi ka makapaniwala, Joshua. Buong buhay ko, sinunod ko ang faraon. Hindi na ako muling magiging alipin. Kasama natin ang Diyos. Ito pa lang ang simula. Magpapadala ng 10 salot ang ating Panginoon upang magbago ang isip ng Faraon. Palayain mo ang aking bayan. Hindi maaari! Hindi maaari! Hindi maaari!
lang. Lumayo kayo riyan! Mahal na prinsipe! Hindi maaari! Moises, anong sabi ng Faraon? Siguro naman natauhan na siya ngayon. Hindi. Ayaw niyang pumayag. Ayaw pa rin. Sumuko ka na, Moises, bago mahuli ang lahat. Ipagpapatuloy ko ito hanggang sa mapilitan ng Faraon. Mapilitang ano? Masasaksihan ang huling salot. Darating ang kamatayan. Papatayin ang lahat ng panganay na lalaki. Hindi. Hindi tayo madadamay. Bakit niyo tayo parurusahan? Walang makakaligtas sa kamatayan. Bakit tayo madadamay? Bakit pati tayo? Bakit tayo madadamay? Mga kaibigan, makaliligtas tayo sa paghihiganti ng Diyos kung susundin natin ang lahat ng sasabihin niya. Huwag hahayaang matapon! Pahira ng dugong pananda ang bawat tahanan! Pinahira ng mga Israelita ang mga hamba ng kanilang pintuan bilang tanda na sila ang hinirang ng Diyos. Magsiuwi na kayo. Nangako ang Diyos na palalayain niya ang ating bayan. Ngunit kamatayan ang ipadadala niya. Magtiwala tayo sa Kanya. Parating na. Maliligtas po ba tayo? Huwag kang matakot, anak. Kaawaan mo kami, O Diyos. Hindi nakinig ang Faraon. Nakasalalay sa kanyang kamay ang kahihinat na ng lahi niya. Minsan ko na silang itinuring na mga kalahi. May kapalit ang ating kalayaan. Nang makita ng anghel ng kamatayan ang mga bahay ng mga Israelita na may dugong pananda, nilampasan niya ito. Bakit? Bakit ganon? Buhay ang mga aliping Israelita. Ngunit ang anak ko patay na. Tumayo ka. Tumayo ka! Umalis na kayo! Lisanin niyo na ang aking bansa! Kawa na wag mo ng inyong Diyos!
Pagkanta nyo, ha? Bilisan nyo. Iniligtas tayo ng Panginoon. Si Moises! Moises! Malaya na! Tagumpay siya! Tagumpay! Salamat, Moises! Palay ka naman! Sa atin matutupad ang pangako ng Diyos kay Abraham. Mamumuhay tayo sa lupang ipinangako. Kasama ang lahing. Kasing dami ng bituin sa langit. Lipas ang 400 taong pagkakaalipin, malaya na ang mga Israelita. Hindi ako makapaniwalang hinayaan ng Faraon na makalaya tayo. Pinalayan tayo. Inutos yun ng Diyos. Baliw lamang ang muling susuway sa Diyos matapos ang mga ginawa niya. Moises, ano na ang gagawin natin? Moises, Ang Diyos ang magtuturo ng daan. Moises, bakit dito mo pa kami dinala? Ang Diyos ang nagdala sa atin dito. Sinabi ba ng Diyos kung paano tayo tatawid? Tingnan nyo! Nasundan tayo! Mga kasama! Ano yan? Ano na gagawin natin ngayon? Dalihan nyo! Nasundan tayo! Tingnan nyo! Mga Ehipsyo! Ay sila! Dalihan nyo! ngayon nasa ng Diyos mo, Moises? Hindi na sila makakaligtas sa atin! Ayan na ang mga kabayo! Ayan ang mga karwahe! Parating na sila! Ilantan nyo sarili nyo! Ang mga Ehipsyo! Kahangalan to! Anong gagawin natin ngayon? Wala bang libingan sa Ehipto? Dinala mo ba kami rito upang mamatay? Dahil sa'yo, mamamatay kami! Anong plano mo? Ano tayo gagawin? Sigilos na kayo! Moises, Ano na gagawin natin ngayon? Sugod! Ibuli sila! Ayan na sila! Hayaan nyo na yan! Sa kayo! Moises! Anong gagawin natin? Panginoon, hindi ako naniniwalang itong tinakdamong magiging katapusan namin. Nasaksihan namin kung paano mo sinindak ang mga kaaway. Pinalayo mo ang kamatayan sa aming pintuan. Panginoon! Kasama natin ang Diyos!
Sumunod kayo sa akin! Kasama natin ang Diyos! Doon tayo dadaan sa gitna ng dagat. Pagandahin mo sila lahat na! Bilisan natin! Bilisan natin! Sindihan ang mga sulok! Bilisan natin! Bilisan ninyo! Bilis! Bilisan niyo! Manalig kayo! Bilisan natin! Walang hihinto! Bilisan nyo! Huwag tayo matakot! Manalig tayo! Bilis! Walang hihinto! Tigil! Habulin sila! Sugurin sila! Dali sa akin si Moises! Takbo! Takbo! Bilisan nyo! Walang hihinto! Huwag kayong tumigil! Dali! Bilisan nyo! Dali! Bilisan nyo! Sunod! Bilis! Dalihan nyo! Takbo! Takbo! Malapit na sila! Parating na sila! Parating na sila! Bilis! Takbo! Bilisan nyo! Malapit na! Malapit na! Tulungan mo pa! Dali! Tanda! Malapit na! Dali! Dali! Bilisan nyo! Dali! Akyat! Dito tayo! Humahabol pa rin sila! Bilis! Ayun sila! Bilisan nyo! Hindi ikaw ang Diyos, Faraon. Nag-iisa lang ang Diyos. At naririto siya kasama namin. Hindi! Moises! Moises! Iniligtas tayo ng Panginoon! Malaya na tayo! Sa Diyos! Malaya na tayo! Salamat sa Panginoon!
Mahal kong bayan. Pinalaya tayo ng Diyos mula sa pagkakaalipin. Malaya na tayo. Napakalayo ng inyong nilakbay. Nauunawaan ko yon. Ngunit simula pa lang ito ng ating paglalakbay. Kailangan manalig tayo sa Diyos. Kailangan natin sundan ang kanyang landas. Dinala ni Moises ang mga Israelita sa bundok ng Sinai kung saan siya unang kinausap ng Diyos sa anyo ng naglalagablab na mababang punong kahoy. Ibinigay ng Diyos kay Moises ang mga kautusan na nakaukit sa bato. Ang 10 utos. Joshua. Sinariwa ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. May mga bagong kautusan na maghahanda sa atin sa lupang ipinangako. Kung magiging tapat tayo sa Diyos, tutuparin niya ang kanyang pangako. Ito ang pangarap ni Abraham. Ang magandang kinabukasan. Ikaw ang pag-asa ng ating bayan, Josue. Ang kininyo ang lupaing ipinangako kay Abraham at sa kanyang lahi. Nasindami ng mga bituin sa langit. Panginoon, kasama po ako ni Moises nung ipinagkaloob ninyo ang mga kautusan. Naging saksi ako sa inyong pagtitipan nang ipinangako ang bayang hinirang. Tulungan niyo po akong pasukin ang bansang yon para mapangunahan ko ang inyong bayan sa lupang mamanahin nila. Joshua! Iniligtas tayo ng Panginoon mula sa Ehipto. Ipinangako niya sa atin ang lupang yon. Hindi magtatagal. Yun ay mapapasa atin. Sumunod kayo sa akin. Umuwi ka na. Anong ginagawa niyo rito? Lumayas kayo! Layas! Mga Israelita! Kapatid. Para sa Israel! Para sa Israel! Dito tayo.
Sumunod kayo! Magtawag pa kayo ng mga lalaki! Pumasok tayo dito. Mag-iingat ka. Hindi sila dapat makatakas! Buksan lahat ang pinto! Dito tayo. Makinig kayo! Magsipasok kayo sa tahanan nyo! Dalian nyo! Kapag dumating ang mga kawal namin, isabit mo to sa pintuan upang hindi kayo saktan. Lalagpasan lang din ang bahay niyo. Dito ka lang. Joshua! Sabihin mo, nakakita ka ba ng daan? Saan ang kahinaan nila? Hindi sa pader. Ang kahinaan na sa puso nila. Joshua, may nakilala kaming babae. Sa palagay niya, hawak na ng Diyos ang bayan nila. Takot ang mga tao dahil alam nilang kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ngunit kailangan pa rin nating humanap ng daan. Panginoon, noong ako'y alipin, pinakita mo sa akin ang pag-ibig mo at kapangyarihan. Binigyan mo ko ng bagong buhay. Anong gusto mong gawin namin? Sino? Sino ka? Dalangin ko'y kakampi ka namin. At hindi ng mga kaaway. Kawal ako ng Diyos. Pinuno ng mga kawal ng Diyos. Anong gusto ng Diyos na gawin namin? Hinati ng Diyos ang dagat para kay Moises. Para sa'yo. Hahatiin niya ang bato. Ito ang nararapat mong gawin. Siya ang tunay na lumikha ng mundo! Atin ang bayan ng Jericho! Ibibigay natin ang bayan ito sa Panginoong Diyos! Wasakin niyo ang lahat! Ang babaeng bayaran na si Rahab at ang pamilya niya ang matitira. Sabi ng Diyos, dapat siyang mabuhay dahil tinulungan niya kayo. Diyos ay tumupad sa kanyang pangako. Kung susunod tayo sa Panginoon, lahat ng bagay ay magagawa natin! Israel!
Napasok ng mga Israelita ang lupang ipinangako. Ngunit may kaaway pa silang haharapin. Mga bagong kaaway ang paparating. Ang mga Filisteo. Matapos ang 100 taong pagkamatay ni Joshua, ang 12 tribo ng Israel ay nagkalat sa labas ng lupang ipinangako. Ngunit pilit silang ibinabagsak. Armado at higit na sanay sa pakikipaglaban, malaking hamon ang mga Filisteo sa kanila. Ngayon wala na mga pinuno na gaya nila Moises at Joshua. Hinikayat ng propetang si Samuel ang mga tao upang magkaisa sa ngalan ng Diyos. Ngunit matapos ang ilang dekada ng pakikibaka, nabigurin siyang pigilan ang mga Filisteo. Propeta, naghihintay kami sa'yo. Nauubusan na rin ang pagpapasensya ang mga tao. Kailangan na nating malaman. Oo, tama. Sige na. Ano ba ang bumabagabag sa inyo ngayon? Ang totoo, nagpapasalamat kami. Ginabayan mo kami ng ilang taon. Panginoong Diyos ang gumabay sa atin. Samuel, hindi ka na bata gaya ng dati. Nag-aalala kami. Sino makikipag-usap sa Diyos kapag nawala ka? Sinong gagabay sa amin laban sa mga Filisteo? Ito ang mga anak ko magpapatuloy ng aking gawain. Gahama ng iyong mga anak. Pinalaki ko ang mga anak ko may pananampalataya at sumusunod sa utos ng Diyos. Lahat ng mga ginawa ko para sa inyo, nagampan ako dahil sinunod ko ang nais ng Diyos para sa atin. Alam ng lahat na tumatanggap sila ng suhol. Hindi na nila may kakaila. Dinudungisan nila ang iyong pangalan. Ngayon, kapag namatay ka na, paano kung bumalik ang mga Filisteo at asahan namin ang iyong mga anak upang makipag-usap sa Diyos? Sasagutin niya kaya sila? Hindi. Hindi siya sasagot. Ngayon, anong nais ninyo? Isang hari. Nagaya ng ibang mga bansa. Ngunit tignan niyo ang gawain ng ibang mga hari. Naging malupit sila. Ginawa nilang alipin ang mga mamamayan niya. Hindi, kung siya ang pinili ng Diyos. At kung babasbasan niya ng isang manggagawa ng Diyos. At ikaw yon. Tatanggihan niyo ang ating Diyos? Di ba, pinangako ng Diyos ang lupaing ito? Ito ang kanyang kaharian. Siya ang nag-iisa nating hari. Pakikinggan ka ng ating Panginoon, Samuel. Kailangang humiling ka sa kanya na pumili ng hari natin. Iwan niyo ako. Lahat kayo. Ibinigay ko sa kanila ang lahat. Ngayon nais nila akong talikuran. Gayon din kayo, Panginoon. Ngunit kung nanaisin niyong mabigyan ko sila ng hari, yun po ang aking susundin. Ngunit sino naman kaya? Nakita ko na. Hindi ako ang inyong napili. Ngunit mananatili akong isang propeta. Handa akong gabayan ng inyong hari. Saul! 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 Maghari ka na may katarungan at may karunungan at ayon sa utos ng Panginoong Diyos. Binabasbasan kita bilang unang hari ng Israel.
At ako, bilang propeta ng Diyos, ay makatulong sa iyo sa lahat ng aking makakaya. Doon nagsimula ang bagong panahon sa buhay ng mga Israelita. Ang panahon ng mga propeta at mga hari. Kailangan nilang magtulungan upang bantayan ang lupang ipinangako. Handa na ba mga kawal? Handa na sila. Nasaan na si Samuel? Dapat naririto siya. Kailangan natin mag-alay bago tayo lumaban. Hindi na ako makapaghintay. Saul! Patawarin ka sana ng Diyos! Saan ka ba nanggaling? 7 araw kami naghihintay. 7 araw, Samuel. Nakahanda na ang mga kawal. Isa kang hari. Ipaubaya mo sa akin ang gawain ng propeta. Paalagaan ba ng Diyos ang alay mo kaysa sa nagbulas sa akin? Samuel. Tinuruan ka ng Diyos, Saul. Patayin mo silang lahat at wala kang ititira. Kasama ko ang Panginoong Diyos! Sa halip na isakripisyo ang lahat ng kaaway, hinayaan ni Saul na kunin ang magustuhan nila. Hindi ka nakinig, Saul! Isa lang naman ang inuutos ng Diyos! Wala kayong ititira kahit isa! Sinunod namin ang mga inutos niya! Ano pala itong mga naririnig kong atungal ng asno? Ano itong umiiyak ng mga kambing at pananagoy ng mga tupa? Maging mga patay na nananagoy! At sino naman ito paganong haring ito? Papaslangin din namin siya mamaya. Kapag sinabi ng Diyos na buhayin, buhayin mo! Kapag sinabi niya patayin! Samuel! Isa kang propeta. Ngunit ako ang iyong hari. Ano man ang binigay ng Diyos, maaari niya itong bawiin. Sinabi ba yan ng Diyos o sinabi mo? Maaari maghari ang mga pinakaapo mo ng higit sa 1,000 taon. Ngunit ngayon, iniwan ka na ng Panginoon. Huwag mo akong tatakutin. Binawi na ng Diyos ang kapangyarihan mo bilang hari. Kailangan niya ng taong nakikinig sa puso niya. Bigyan niyo ako ng alak. Alak po. Narinig niyo ako? Alak! Opo, mahal na hari. Hindi ako nakapag-isip. Kailangan kong humingi ng tawad kay Samuel. Tawagin niyo si Samuel. Umalis na po siya, kamahalan. Umalis na? Samuel!
Panginoon, ginawa ko po kung anong nais niyo. Ang ipaglaban ang aming lupain at itaguyod ang iyong kaharian. Ikaw, iho! Sabihin mo, ano ang pangalan mo? Ako po si David! Ang pangalan ko'y David! Sa kagustuhan niyang pagbigyan ang kanyang mga tauhan, nilabag ni Saul ang Diyos. Kaya inutusan ng Diyos si Samuel na humanap ng bagong hari. Binabasbasan kita, David, na mula sa Bethlehem bilang bagong hari ng Israel. Sa araw na mamatay si Saul, Ama, ano nangyayari? Ano po ba nangyayari sa inyo? Wala naman, anak. Nagtagumpay tayo, Ama. Kailangan ko magpahinga. Wala nang iba. At matulog. Sige na. Panginoon, patawarin mo ang iyong lingkod. Patawarin niyo ako, Panginoon ko. Sa loob ng ilang taon, si David ay naging tagapagbantay sa tahanan ni Saul at siyang susunod na hari. Upang bantayan ang lupang ipinangako, kailangan talunin ng mga Israelita ang mga Filisteo. Ngunit wala nang basbas ang Diyos kay Saul. At ngayon, haharapin niya ang pinakamalakas na kawal ng mga Filisteo. Si Goliath. Mayroon ba sa inyong nais lumaban sa akin, mga Israelita? Kung kayo'y manalo, itong mga Filisteo ay magiging alipin nyo. Kung ako'y manalo, kayong lahat ay magiging alipin namin! Kailangan may lumaban sa kanya. Hindi ikaw, Jonathan. Ang kawal na makatalo sa kanya ay magiging mayaman! Wala ni isa man sa mga taga-Israel! Wala ni isa sa mga anak ng Diyos! Akong lalaban. David, hindi ka isang kawal, isa kang pastol. Tama. Isa akong pastol. Ang ginagawa ko sa mga tupa, gagawin din sa akin ng Diyos. Nasaan ang inyong pananampalataya? Nasaan ang inyong Panginoon? Papatayin ko siya! Kailangan mo ng kalasag. Hindi ko kailangan ng kalasag. Kahit dumaan ako sa kadiliman ng lambak, hindi ako matatakot. Dahil kasama ko'y ikaw. Ang dala mong tungkod, ang umaaliw sa akin. Pinahiram mo ng langis ang aking ulo. Ang inuman ko'y umaapaw. Tsak ng pag-ibig mo at kabutihan mo'y sa akin. Habang ako'y nabubuhay. Ito na ang magdiligma ng Israel! Huwag mong sayangin ang oras ko, bata. Nais mo na bang mamatay?
Tutulungan kita! Ama, nagawa niya. Nagtagumpay si David. Kunin natin sila bilang mga alipin! David! Ang aking lobong nakasuot ng damit ng pastol. Niligtas mong kaharian kung mandirigma akong pastol. Sumama ka sa akin, David! Nakiisa si David sa mga kawang ni Saul at nilabanan ng mga Filisteo sa loob ng mahabang panahon. Siya'y naging mandirigma, naging pinuno, at bayani. Narinig mo yun, Ama? Narinig ko. Nararapat lang ang papuri sa kanya. Siya ang aagaw sa aking korona. May mga dugo ako sa mata. Nagdudugo na pala ang ulo ko. Akala ko nga mahuhulog ka sa kabayo mo. Nahulog ako sa kabayo. May napatay yata akong kalaban nang tumilapon ako. Nakita ko kagad. At may paparating pang dalawang David! sa harapan ko. Lumapit ka sa akin. Ngayon, ikaw na naman, ikaw ulit ang aming kampyon. Nakapatay ka ng 1,000 kaaway. 10,000. Oo nga. 10,000 katao. Tuwan-tuwa ang mga mamamayan natin dahil sa'yo. Binibiyayaan tayo ng Panginoon. Bibigyan kita ng gantimpala. Binibigay ko sa iyo ang aking anak, si Mikal. Marami pong salamat, kamahalan. David! Magkapatid na tayo. At bilang kapalit, 100 ulo ng mga Filisteo. Sangayon ka ba? 100 ulo ng mga Filisteo na namatay sa iyong mga kamay. Ama, sapat na ang panganib na sinuuna. Paano kung hindi na siya makabalik? Babalik ako. Kung nais ng Diyos.
mo siya bilang kapatid, tama ba? Tama kayo, Ama. Si Abel, natitiyak kong minahal niya rin si Cain. Aagawin niya ang kaharian natin. Di mo ba nakikita? Hindi, Ama. Tapat siya sa ating dalawa. Tumahimik ka.